Hi amazing people and welcome back to my YouTube channel and Happy New Year sa ating lahat. And sana maganda yung pasok ng 2025 sa ating lahat. And for this video, pag-uusapan natin kung ano nga ba at magkano nga ba ang nagastos natin sa ating recent Hong Kong trip. So, we'll talk about the cost breakdown, the itinerary, some tips and tricks na magagamit ninyo just in case pupunta din kayo sa Hong Kong sa mga susunod na buwan. So tara guys, let's go! Alright, so let's talk about the airport process. Isa sa mga bagay na gagawin ninyo once you arrive sa Hong Kong International Airport is to go through their immigration. Napakadali lang guys, pagbaba ninyo ng plane, merong mga signages na makikita nyo to immigration. Susundan nyo lang siya. You may need to ride a train, an airport train, para may transfer kayo from one terminal to another. Depende sa magiging arrangement ng inyong flight. So sa Cebu Pacific kasi, ganun yung ginawa namin. So sumakay kami ng train, wala pang 1 or 2 minute yung ride. Tapos na-transfer na kami dun sa may immigration area nila. And then after that, pag nakalampas na kayo ng immigration, you go through their conveyor belts para naman makuha ninyo yung inyong mga check-in baggage. And then after that, paglabas nyo dun sa arrival hall area, dun nyo na i-claim yung mga bookables ninyo or mga clukables ninyo na SIM card or pocket Wi-Fi. And then meron ding Octopus card, which is very important guys. The Octopus card, it's not only usable for MTR trains, it's also usable for some other establishments na nag-accept ng Octopus card. At last but not the least, you also have to secure money or mag-withdraw kayo ng money from the ATM. So kung napanood niyo yung vlog ko nung first episode ng ating Hong Kong vlog, hindi ako nakapag-withdraw agad doon sa Bank of China na nandun sa Arrivals Hall B. Kasi sobrang haba ng pila that time. Pero if ever you need to withdraw money immediately, doon kayo mag-withdraw guys sa Bank of China kasi walang withdrawal fee kapag ginamit niyo yung GCash card. So kung meron kayong GCash card or kung wala pa kayong GCash card, kumuha na kayo sa GCash. Hindi yun affiliated sa akin pero isasuggest ko siya kasi nga nakatipid ako sa withdrawal fee. Usually nasa 350 pataas yung withdrawal fee sa mga ibang country or kung sakaling ibang bank man yung gagamitin ninyo. Pero sa Bank of China, regardless kung sa Macau or sa Hong Kong kayo nag-withdraw, basta sa Bank of China, wala kayong babayarang withdrawal fee. Reminder lang din guys sa mga SIM card na ibobook nyo via Klook, you might want to double check kung yung SIM card ba na yun ay gagana sa Macau. Kasi guys, may mga SIM cards or may mga eSIM na pwede sa Hong Kong at pwede rin sa Macau. And meron din mga SIM cards na pang Hong Kong lang or pang Macau lang. You might wanna double check that. In our case, yung SIM card na nakuha namin is only good for Hong Kong. Pero good thing is, sa Klook meron silang in-offer that time na libreng 1 gig na SIM card or eSIM na pwede sa Macau. So yun yung nagamit namin while we were in Macau. Dahil obviously guys, nagpunta rin kami sa Macau during this trip. So we went to Hong Kong and nag-side trip kami for a day in Macau. So good tip yan para at least aware kayo sa ibobook ninyong SIM card doon sa Klook. Isa pang difference nitong travel na ito guys is that after our airport process, we did not go directly sa aming hotel. We actually went straight doon sa Ngongping 360 or doon sa City Gate outlets kasi ginawa namin yun dahil mas malapit siya sa airport kumpara sa airport papunta doon sa Tsim Sha Tsui, which doon yung location ng aming hotel, which is California Hotel. So ang ginawa namin guys, dala-dala namin yung aming baggage and then nag-lockers lang kami doon sa City Gate outlets. May mga lockers sila guys sa basement. Check nyo na lang dun sa vlog na yun kung saan kami nag-place ng aming luggage. And then, yun, nakapunta kami agad sa Ngongping 360 and it saved us money for the fare instead of us going to Tsim Sha Tsui, mag-iwan ng baggage doon and then balik kami ng Ngongping. So, nakasave kami ng time, money, and effort na rin kasi syempre, medyo hassle kapag may mga dala kang baggage. Pero ang maganda doon sa City Gate outlets guys is that they have a lot of lockers. Medyo unahan lang pero nakahanap naman kami and meron naman kaming napagtabihan ng aming baggage. So now let's talk about our hotel. So we stayed in California Hotel. So California Hotel located siya sa Tsim Sha Tsui. Isang hakbang lang or isang tawid lang from the exit
sa exit ng Chimchachoy Exit D, makikita nyo agad yung building kung nasaan yung California Hotel. So, nasa Standard Chartered building siya. Yung bank na Standard Chartered. Dun lang mismo. So, pinili ko tong hotel na to at binuko ito via Klook because of its location. Considering that I am with seniors and mas accessible siya. We chose a hotel na accessible, malapit sa MTR. Hindi masyadong mapapagod maglakad yung mga makakasama mo. Meron din naman mga ibang mas murang hotel gaya nga nung mga hotel sa Mirador or sa Chungking Mansions. But I opted to really choose a hotel na subok na dahil nakapag-stay na ako doon last year. So, alam ko na okay yung service nila and Filipino din mostly of their staff. Even yung manager, si Ate Jen, na naabutan namin doon sa California Hotel. And isang reminder lang or isang tip lang guys, merong ordinance or parang merong batas na bago yung Hong Kong na hindi na sila pwedeng mag-offer ng free water. So, medyo kung sakali man na kakailanganin ninyo ng tubig, maraming Bestmart 360 or maraming mga tindahan sa harapan ng California Hotel or around the Chimchachoy area na pwede kayong bumili ng water for a much lesser cost. Pero yung sa amin kasi nabigyan kami ng magandang deal ni Ate Jen, yung manager ng California Hotel, na parang for $10 binigyan niya kami ng mga 8 bottles of water. So, okay na rin. So, thank you so much Ate Jen dahil alam niya na Filipino and repeat customer na kami, nabigyan niya kami ng magandang deal pagdating sa water. Kasi medyo mahal talaga din yung water sa Hong Kong. So, next guys, pag-usapan naman natin yung aming naging itinerary. So, since technically 4 days lang yung aming buong stay doon sa Hong Kong kasi yung 5th day, umaga din yung flight namin. So, wala na kaming nagawa ng day 5. So, nagstay kami or nagpunta kami sa Ngongping 360. And it's my first time to visit there sa Ngongping. Okay din naman yung experience kasi hindi lang siya basta cable car ride. Pagdating mo dun sa Ngongping Village, malilibot mo yung buong area and yung Big Buddha. So, if you're fond of hike or kung okay sa inyo yung mga cardio, yung malakad kayo, magandang mapuntahan nyo rin yun para ma-experience ninyo and at the same time makita ninyo yung napakagandang view ng Lantau Island from Ngongping Village. Napaka-sulit pagdating mo dun sa Tuktok. So day 2, nagpunta kami sa Ocean Park, which is a must-try talaga guys. Highly recommended. If ever that you will visit Hong Kong, highly recommended ko yung Ocean Park kasi hindi lang siya basta rides. Meron din siyang yung park mismo na may mga fishes and all that. And hindi lang basta mga fishes, merong mga panda, meron kayong iba't ibang animals na makikita doon. So, napakasulit siya. Kahit yung mga kasama ko, parents ko, nag-enjoy talaga sila doon sa Ocean Park adventure namin. And then, after ng Ocean Park, guys, we went straight ahead sa Mongkok area, sa Ladies Market in particular. Doon kami nakabili ng mga murang pasalubong at mga budget-friendly din na mga finds. Kasi isa yun guys sa mga areas kung saan pwede ka makipagtawaran, nakikipaghagal sila. Yun nga yung pinaka-technique na natutunan ko doon is if they didn't give you the price you wanted, try to step away, walk away ka lang ng mga ilang steps tapos hahabulin ka nila. Kasi eventually papayag din sila dun sa price na gusto mo. Pero syempre, i-consider pa rin natin na may kitain pa rin naman yung mga nagtitinda dun sa Ladies Market. And then sa day 3 naman namin guys, we went to Macau. We had a day trip dun sa Macau. Actually, ang plano ko talaga dun is mag-DIY lang kami all throughout. Parang sakay-sakay ng bus, navigate, ganyan. Pero pagbaba namin nung Taipa Terminal, ferry terminal, may lumapit sa aming tour guide, si Kuya RV nga. Tapos nag-offer siya, kasi alam niya Pilipino eh. At first I was hesitant kasi wala nga akong planong mag-book ng tour guide, but that was one of the best decisions I've ever made on this trip. Kung hindi kami nag-tour guide, hindi namin napuntahan yung mga locations na hindi ko pa napuntahan before. Yun nga yung sa meron kaming napuntahan na Fisherman's Wharf, tapos yung light show sa Wynn, hindi ko rin yun alam, and nakapunta din kami sa Star World Casino and Hotel kung saan meron kaming nakuhang $100 voucher na free lang, basta mag-register ka lang tapos may mga drinks. So marami akong nakilalang mga Pilipino
especially guys sa Senado Square kasi doon sa Senado Square pumunta kami sa Koi K Bakery na nakilala ko si Kuya Paul na siya mismo yung gumagawa ng egg tart. So, nagka-free taste, unlimited free taste doon guys. Pero syempre, eventually, try mo ring bumili kung meron ka namang kung bibili ka naman talaga. Masasarap kasi yung mga tinitinda sa Senado Square. At of course, meron dun sa vlog ko na yon guys na Filipino din na yung store nila katapat lang mismo ng Ruins of St. Paul. So, dun kayo bumili guys kasi sobrang mabait din yung, nakalimutan ko lang yung pangalan pero sobrang mabait din si Kuya. At talagang in-entertain niya kami at nagbigay siya ng friendly price para sa mga Filipinos. So, highly recommended. Sa aming day 4, we went naman sa Victoria Peak Tram. Pumunta rin kami sa Disneyland, sa Arc lang, hindi kami pumasok. Pero it's still a good thing guys. Kung wala kayong balak magpunta sa Disneyland mismo, kasi medyo costly yung tickets ng Disneyland. And kung hindi ka naman maride, hindi siya masyadong magiging sulit para sa'yo. Pero kung gusto mo lang magkaroon ng picture dun sa Arc ng Disneyland, yun, pwede kayong pumunta dun, it's free. Yung transportation lang mismo yung babayaran nyo. And outside Disneyland, meron din silang souvenir area. Yun nga, Promenade yata yung pangalan. So, pwede rin kayo makabili doon ng mga Disneyland souvenirs without having to go inside Disneyland. So, napaka-sulit din nung naging trip namin na yun kasi na-enjoy din naman ng parents ko at nakita din nila yung arc ng Disneyland kahit hindi na kami pumasok. And then after that, pumunta rin kami guys sa Worldwide House or sa Worldwide Center kung saan nakabili kami ng gold. Yun nga, Pilipino na naman guys yung mga nakausap namin doon, sila ate Gloria. Yon, nagbigay din sila ng friendly price kasi second time ko na bumili ng gold sa kanila and napaka friendly talaga ng mga Filipinos doon, yung mga OFW natin. So, all throughout this trip guys, hindi pwedeng walang araw na hindi kami nakamit ng Filipino na OFW doon. And napaka gandang experience kasi sa ibang bansa, syempre, kapwa mo Pilipino din yung tutulong sa'yo and yung mag-guide sa'yo. So, naturuan nila kami kung paano pumunta dun sa mid-level escalator. Yun yung longest escalator sa buong mundo. And na-experience namin siya. So, nag-enjoy din kami dun sa trip namin dun sa Central. So, now let's talk about food. Kung mapapansin ninyo sa vlog na ito, guys, marami din kami mga restaurants or marami din kami mga food na trinay. Hindi man lahat Hong Kong or Chinese food, pero maraming restaurants doon na trinay namin para lang masubukan kung ano yung lasa niya sa Hong Kong side. So, of course, unang-una na dyan yung Jollibee. Yung Jollibee sa Hong Kong, it's a lot different here sa Philippines. Though, yung Chicken Joy nila, same na same yung lasa. Pero yung soda, yung mga ibang menu nila, of course, it was customized for Chinese, to cater Chinese guests and other foreign guests. So, kung sakali na gusto nyo rin itry, yon, panoorin nyo yung video ko sa Jollibee. Napaka okay din na experience nun. And may na-meet din kami doon na OFW, si Ate Joy naman. Joy din yung pangalan niya kasi sa Jollibee siya nag-work. Ayun. So, good yung Jollibee. And then, of course, we tried Ichiran na na-try ko na before sa Japan. Napakasulit din ng Ichiran, guys. Kung minsanan lang. Medyo mahal lang talaga si Ichiran, guys. Pero kung once, twice mo lang itatry, masasabi kong sulit din kasi sobrang sarap talaga ng food sa Ichiran. And last but not the least, i-recommend ko din ang Cafe de Coral. Dahil yung Cafe de Coral, guys, para siyang McDonald's ng Hong Kong. So, iba-iba yung cuisine. Ang lawak ang lawak nung sakop nung menu nila. Ang daming options. Pero yung mga in-order namin, yung mga chicken breast, ayun, napakasarap din naman. At napakalaki ng serving. So, worth it naman siya para dun sa price niya. So, ano ba yung mga pwede kong i-tip based dun sa experience ko dun sa pagpunta sa Hong Kong, guys? So, unang-una, you have to know the location of the tourist attractions that you want to visit. Bakit? So that at least you could align kung saan mo ibubook yung hotel mo, depende kung saan yung mga pupuntahan mo para mas malapit para sa'yo. Yung sa amin, pinili ko talaga yung California Hotel na nasa Tsim Sha Tsui kasi malapit sa MRT station at malapit din siya dun sa mga tourist attractions na pupuntahan namin. Yung Tsim Sha Tsui, couple of stations away lang sa Central Station, and then magta-transfer ka lang papunta dun sa Hong Kong Disneyland sa Sunny Bay, yon. So, lahat yon mga accessible. So, hindi nahirapan yung parents ko na
maglakad or maglipat-lipat ng train kasi nga malapit yung hotel na pinagstay namin. So napakadali para sa amin yung naging biyahe or yung naging transportation. Next is, alamin mo din kung ano yung mga attractions na gusto mong bisitahin. Napakaraming tourist attractions sa Hong Kong. So, hindi mo siya mapupuntahan sa isang go lang or sa 5 araw or 4 na araw na pinagstay namin. Kaya pinili lang namin yung mga lugar na may enjoy naming lahat. Hindi lang ako. Syempre yung parents ko, like yung view kasi, ma-view sila. So gusto nila yung mga nakita nila sa Victoria Peak Tram, sa Ngongping. Pero nag-enjoy din naman sila sa Ocean Park kasi nga, yung Ocean Park kasi hindi lang siya pang kids, pang adults din siya talaga. So mag-e-enjoy talaga lahat yung buong pamilya. So having that said, you also have to consider kung sino yung mga kasama mo sa travel. Kasi syempre, kung may mga kasama kang seniors, hindi naman pwedeng yung itinerary mo siksik na siksik. Of course, you have to let them rest dahil hindi naman kayo same ng energy level. And at the same time, kung may mga kids, ayan, mag-enjoy sila definitely sa Disneyland or sa Ocean Park. So, you have to make sure na i-check mo sa mga kasama mo kung ano yung magaganda din na puntahan para sa kanila, and based on that location, makakapili kayo ng hotel na suitable for all of the ages. So, yung suitable para din sa mga kasama mo sa travel. At syempre guys, hindi mawawala ang pagbili ng pasalubong. So, kung makikita nyo dun sa last night namin sa Hong Kong, marami kaming choices na pinuntahan sa pagbili ng pasalubong. We went sa Bestmore 360, which is our top choice. And then meron din Big C doon guys, which is a Thai brand. So, Big C naman sikat to sa Thailand. Panoorin ninyo yung Thailand vlogs ko para makita ninyo. And meron din doon Donkey sa Japan naman. Donkey is a Japanese naman na brand. So, yun, marami kayong mapagpipilian at lahat yun guys, walking distance lang dun sa aming hotel. So again, babalik tayo dun sa choose your hotel location wisely para may mga attractions or may mga mapupuntahan kayo na walking distance lang. And may banggit ko lang din is yung Lung Fung Mall kung saan makakabili kayo ng mga pabango na mura. Hindi na ako nakabili doon kasi medyo mas mura pa rin yung nabili namin sa Mustafa Center sa Singapore before. Pero recommended yun pati sa mga TikTok, sa mga vlogs na mura naman talaga yung mga pabango din nila. And nga pala guys, one of the things that I kept on reading and seeing on social media is that medyo rude daw yung mga taga Hong Kong. So basing on my experience lang namin to, hindi naman, siguro yung tone of voice lang nila kasi iba kumpara sa tone of voice ng mga Filipinos or ng mga ibang lahi. Sa kanila kasi kala natin parang paggalit sila lagi magsalita or what. Pero wala naman kaming major na experience na naging rude sa amin or medyo iba yung treatment pagdating sa Filipinos. And I'm sad na may mga ibang Pilipino na naka-experience nun. Pero so experience naman namin guys, we're really good. Wala naman kaming ganung encounters. And malaki rin ang maitutulong sa inyo guys kung magda-download kayo ng MTR map. Download it, you can search it sa Google, may MTR map para mati-check ninyo bago kayo umalis ng inyong hotel o ilang stations pa tayo, isang station tayo bababa, ano yung lilipatan nating train, para may maipaplano nyo na siya kesa magre-rely kayo dun sa mga signages na nandun sa MTR mismo. Mas maganda na prepared kayo ahead of time para less time consuming, mas ma-enjoy nyo yung pupuntahan ninyo. So, magkano nga ba ang total na nagastos natin sa ating Hong Kong trip last November? So, simulan natin guys sa ating flight. Sa flight namin guys is booked via Cebu Pacific. So, for 4 packs, ang total na nagastos namin sa flight is 22,434 pesos and 56 centavos. So, divided by 4, mga nasa 6,000 or 7,000 roughly yung aming flight cost. Of course, i-add na rin natin dyan yung extra baggage kasi nag-add kami ng extra baggage na 20 kilos each para ma-make sure namin na lahat ng mga binili namin sa Hong Kong may uuwi namin and within our baggage limit. So that's a total of 5,500. And then for California Hotel, we stayed there again for 5 days and 4 nights. The total cost is 29,526 pesos and 40 centavos. Good for 4, may 2 double beds na yon. And then we also paid travel tax 1,620 each. Total is 6,480. And sa food, ang total na nagastos namin including restaurant, 7-Eleven, lahat ng kinain namin doon, it's 20,950 pesos and 32 cents. Yon.
technically 5,000 each. So, nasa 1K per day per person yung tumatakbong cost niya. Sa transportation, this is good for 4 packs. Ang total is just 4,418. Ito yung mga trains, yung kung ano man yung mga buses na sinakyan namin. So, pumapatak siya ng 1,104 pesos and 50 centavos each lang. Next naman is sa Klookables, mga bagay na or attractions and tickets na binook namin via Klook. And again, don't forget to use my promo code AMIELKLOOK para makatipid kayo sa inyong mga bookings na gagawin sa Klook, mapa-flights, hotels, or kung ano man yan, except doon sa Disneyland kasi hindi sila talaga nag-accept ng kahit anong promo code via Klook. So, total is 21,222 pesos and 81 cents. So, yan yung Ngongping, Victoria Peak Tram, Ocean Park, at kung ano pang hindi ko nabanggit. Of course, yung Octopus card, yung SIM card kasi guys, hindi na namin siya binook via Klook kasi may SIM card pa ako. So, lahat ng binook ko via Klook all throughout this trip, lumalabas siya na 5,305 pesos and 70 cents per person lang. So, kasi nagkaroon nga ng promo si Klook na buy one get one Ocean Park ticket. So, nakapag-book ako nun. So, thank you Klook. And other expenses, yung mga lockers, yung claw machines, yung mga games na ginawa namin sa Ocean Park, it's only 855 pesos and 98 cents. And miscellaneous or optional expenses, ito guys yung mga personal expenses na mga binili namin, pasalubong, tote bags, or kung ano mang mga pasalubong na nakita ninyo dun sa vlog, yung gold na binili namin, it's a total of 33,241 pesos and 15 cents. Making it a grand total of 140,211 pesos and 22 cents divided by 4. So, i-divide nyo na lang yun by 4. So, basically, kung tatanungin nyo ako, mura ba sa Hong Kong or hindi? Basically, yung worth ng pera nila medyo mahal para sa akin. Kasi, I've been to Vietnam na mas mura nga talaga, Thailand. Pero, if you're going to visit Hong Kong, guys, it's really worth it kasi marami kang matututunan in terms of their culture, tapos maraming mga tourist attractions din na sa Hong Kong wala makikita kung sakali, kung hindi man sa Japan, gaya ng Disneyland na meron din sa Japan or sa China. Sa Hong Kong yung pinaka mabilis mong mapupuntahan kasi wala, visa free ang Hong Kong, guys. So, napakasulit. Ang may papayo ko lang, guys, is yun nga, para maging budget friendly yung inyong travels is you have to book ahead of time, and at the same time you have to plan which locations or which attractions yung bibisitahin ninyo. Meron din mga attractions na libre, guys. Search nyo sa YouTube or sa TikTok, makikita nyo din naman yun. And for any Macau tours, guys, I'm gonna put Kuya RB's Facebook page sa description box. Napakabait ni Kuya RV, guys. Sobrang sulit na na-meet namin siya. It's a chance encounter, pero I'm glad we booked our Macau tour sa kanya. And yun nga lang, yung one bus, kung mapapanood din yung aking Macau vlog, naiwan talaga kami ng one bus. So tip lang, guys, kung sakaling magbubook kayo ng bus from Macau to Hong Kong or Hong Kong to Macau, napaka-strict nila sa time. So kahit mahaba yung pila sa immigration or what, they really won't wait for you. So just to set your expectations. So mas okay pa rin na nag-ferry ka na lang kasi yung ferry, isang bagsak lang ng immigration, tapos may boarding time naman sila, so pwede ka talagang makapag-adjust ng oras. So just a tip, guys, based dun sa experience namin nung nag-bus kami pabalik ng Hong Kong from Macau. And with that, guys, i-end ko ng vlog na ito. Sana may nakuha kayong tips at may natutunan kayo dito sa vlog na to. And if you like this video, please give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga future vlogs. Abangan ang susunod nating destination dito sa AJTV Amazing Travels. Yun lang, guys. Maraming salamat. Bye!